pinagtaksilan, minaliit, at itinapon na parang basura sa gitna ng unos, 10 taon na ang nakararaan. Ngunit ang dating Marisol na umiiyak sa ulan ay nagbabalik na ngayon bilang isang reyna ng kanyang sariling tadhana. Sa pagitan ng bawat lamat ng antigong kagamitan, may nakatagong lihim na sisira sa isang pamilyang puno ng kasinungalingan. Kaya mo bang harapin ang katotohanan kapag ang dating biktima ang siyang hahatol sa iyong kasalanan? Isang kwento ng paghilom, paninindigan, at ang matamis na tagumpay ng isang ina. Huwag mong sayangin ang oras ko. Siguraduhin mong mas mahalaga ang bawat salitang bibigkasin mo kaysa sa perang ibinayad ko para sa konsultasyong ito. Ang boses na yon, malamig, mapang-api, at puno ng awtoridad. Isang tinig na tila nanggagaling sa kailalim-laliman ng isang mabatong kuweba na hindi kailanman nasisinagan ng araw. Nanatili akong nakatalikod habang dahan-dahang inilalapag ang aking bitbit na gamit sa ibabaw ng lumang mesa. Sa loob ng 10 taon, inakala ko na sapat na ang kapal ng pader na itinayo ko sa paligid ng aking puso. Inakala ko na ang bawat lamat ng aking pagkatao ay tuluyan ko nang na-restore, gaya ng mga antigong kagamitang muli kong binibigyang buhay sa ilalim ng aking mga kamay. Ngunit sa isang pangungusap pa lang niya, tila gumuho ang lahat ng pundasyong pinaghirapan ko. Dahan-dahan kong hinaplos ang hawakan ng aking pait, ang kasangkapang naging katuwang ko sa pag-ukit ng bagong buhay para sa amin ni Amihan. Ramdam ko ang mga kalyo sa aking palad, ang mga maliliit na pilat na dulot ng matatalas na kahoy at mainit na varnish. Ang bawat marka sa aking kamay ay saksi sa bawat gabi na nagtrabaho ako hanggang madaling araw para lang may maipambili ng gatas ang aking anak. Habang siya, ang lalaking nasa likuran ko ngayon, ay marahil nagpapakasasa sa karangyaan, ni hindi man lang inisip kung humihinga pa ba ang babaeng iniwan niya sa gitna ng bagyo. Narinig mo ba ako? Sabi ko, humarap ka sa akin kapag kinakausap kita. Dagdag pa niya, mas lalong humigpit ang tono ng kanyang pananalita. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng aking dibdib na tila gustong kumawala sa aking kinalalagyan. Dahan-dahan akong humarap. Doon, nakatayo si Zandro sa gitna ng malawak na bulwagan ng Casa de Vigan. Magara ang kanyang suot na barong Tagalog, malinis ang gupit ng buhok, at bakas sa kanyang mukha ang pagiging isang matagumpay na negosyante mula sa Maynila. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, naroon pa rin ang mapanghusgang tingin na tila tinitingnan ako bilang isang dumi sa kanyang sapatos. Hindi niya ako nakilala agad. Siguro dahil sa suot kong malaking salamin at ang paraan ng pagkakatali ng aking buhok. O siguro dahil sa isip niya, ang Marisol na kilala niya ay matagal nang nabulok sa hirap at limot. I am the lead restoration expert for this project, Mr. Galvez. Simula ko ang aking boses ay matatag, ngunit may dalang pait na tanging ako lang ang nakakaalam. At kung sa tingin mo ay nasasayang ang oras mo, malaya kang lumabas sa pintong yon. Pero tandaan mo, walang ibang makakapagligtas sa gumuguho mong mansyon, kundi ang mga kamay na minsan mo nang minaliit. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. May kung anong kislap ng pagtataka sa kanyang mga mata. Tila sinusubukang hulaan kung saan niya narinig ang himig ng aking pananalita. Ngunit bago pa siya makasagot, muli akong bumaling sa aking trabaho, hinahayaan ang katahimikan na maging tanging saksi sa aming muling pagkikita. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong sa kanya kung paano niya nagawang matulog ng mahimbing habang ako ay nakikipaglaban sa gutom. Gusto kong ipakita sa kanya ang mga sugat sa aking kaluluwa na hindi kailanman maghihilom. Pero nanatili akong tahimik. Sa mundong ito ng mga makapangyarihan, ang emosyon ay isang kahinaan at hindi ko hahayaang makita niya akong mahina muli. Ganito na lang ba ang itatagal ng tatapang ko? Isang pagkikita lang,
Tila bumabalik na naman ako sa pagiging batang babaeng nagmamakaawa para sa pag-ibig at katarungan. Pagkatapos ng 10 taon ng pagtitiis at pagpapakapagod, bakit hanggang ngayon, ang tinig pa rin niya ang pinakamatalim na kuko na bumabaon sa aking puso. Hindi pa rin nagbabago ang amoy ng panganib. Para itong amoy ng luma at inaamag na baul na pilit mong binubuksan kahit alam mong alikabok at sakit lang ang sasalubong sa'yo. Pagkatapos ng pagkikita namin ni Sandro sa Casa de Vigan, bumigat ang hangin sa paligid ko. Pakiramdam ko, bawat anino sa mga kalsada ng Calecrisologo ay may matang nagmamasid, naghihintay ng pagkakataong muli akong itumba. Nakatitig ako sa aking anak na si Amihan habang mahimbing siyang natutulog. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakuyom at ang bawat paghinga niya ay tila isang himig na nagpapakalma sa nagngangalit kong kalooban. Siya ang aking obra maestra, ang tanging bagay sa mundong ito na hindi ko kailangang i-restore dahil perpekto na siya simula pa nung unang araw. Ngunit gaano ko man siya gustong itago sa mundo, tila tadhana na mismo ang gumagawa ng paraan para paglapitin ang mga pusong matagal nang pinaghiwalay ng puot. Nabalitaan ko na lang mula sa aking katulong na si Aling Rosa na nakikipaglaro na pala si Amihan sa anak ng isa sa mga business partner ni Sandro. Maliit ang Vigan at ang mundo ay tila mas lalong kumikipot para sa akin. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, alam kong hindi rin mapakali ang mga demonyo ng nakaraan. Ano ang ibig mong sabihin na bumalik na siya? Ang matinis at mapang-utos na boses ni Donna Imelda ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng kanilang marangyang suite. Nakaupo ang matanda sa isang selyadong silya, ang kanyang mga daliri ay pinalamutian ng mga diamanteng tila nagniningning sa kasamaan. Sa harap niya, nakatayo si Attorney Rowena, ang kanyang kanang kamay na kasing lamig din ng kanyang amo. Siya ang kinuhang expert para sa restoration project, Donna Imelda. Hindi rin namin inaasahan na siya pala ang tinutukoy na master restorer mula sa ibang bansa, paliwanag ng abogado. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Isang hamak na tagalinis lang siya noon. Paanong ang isang basurang gaya niya ay nagkaroon ng pangalan? Siguraduhin mong hindi siya makakalapit kay Sandro. Hindi maaring malaman ng anak ko na ang lahat ng ebidensyang ipinakita ko sa kanya noon ay gawa-gawa lang. Kapag nabuksan ang baul na yon, lahat tayo ay lulubog. Hindi ko alam ang mga planong yon, ngunit hindi rin ako nanatiling nakatigil. Kinabukasan, habang abala ako sa paglilinis ng isang antigong mesa sa aking workshop, naramdaman ko ang biglang paglamig ng paligid. Hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa presensya ng isang taong hinding-hindi ko makakalimutan, ang amoy ng mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng panlilinlang. Narinig ko ang mabibigat at dekalidad na takong na humahampas sa sahig papalapit sa aking kinalalagyan. Hindi ko kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Masyado ka nang naging matapang, Marisol. Akala mo ba ay nakalimutan ko na ang mukha ng babaeng nagtangkang humutot sa pamilya ko? Dahan-dahan akong tumayo at hinarap si Donna Imelda. Wala na ang takot sa aking mga mata. Ang tanging naroon ay ang apoy ng isang inang handang pumatay para sa kanyang dangal. Donna Imelda, bati ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng marmol. Salamat sa pagbisita, ngunit sa pagkakaalam ko, ang mga basura ay hindi pinapayagan sa loob ng workshop na ito. Namula ang kanyang mukha sa galit. Mabilis niyang binuksan ang kanyang mamahaling bag at naglabas ng isang checkbook. Mabilis siyang nagsulat at pinunit ang isang piraso ng papel. Heto ang 5 milyong piso. Kunin mo ang anak mo at umalis kayo sa Vigan bago ko pagawing impyerno ang buhay ninyo muli. Huwag mong hintayin na malaman ni Sandro ang katotohanan tungkol sa batang yon. Tiningnan ko ang tsekeng iniabot niya. Isang maliit na piraso ng papel na sa tingin niya ay katumbas ng 10 taon kong paghihirap.
ng bawat luha ni amihan na naghahanap ng ama at ng bawat gabing wala kaming makain. Dahan-dahan kong kinuha ang tseke. Nakita ko ang mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi sa pag-aakalang nakuha na naman niya ang gusto niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, dahan-dahan kong pinunit ang tseke sa harap mismo ng kanyang mukha. Pinunit ko ito ng paulit-ulit hanggang sa maging maliliit na piraso, gaya ng paraan ng pagdurog niya sa aking puso noon. Hinayaan ko ang mga piraso ng papel na mahulog sa sahig, sa paanan ng kanyang mamahaling sapatos. Ang dangal ko ay hindi kailanman naging barya sa iyong bulsa, Donna Imelda. Wika ko ng may diin. At tungkol kay Zandro, huwag kang mag-alala. Wala akong balak sabihin sa kanya na ang anak ko ay nagmula sa isang pamilyang kasing bulok ng sa inyo. Pero maniwala kayo, darating ang araw na kayo mismo ang luluhod para sa kapatawaran ko. Lalong nanlisik ang kanyang mga mata. Magsisisi ka, Marisol. Sisiguraduhin kong sa susunod na pagkakataon, wala ka nang babalikan kahit na anong piraso ng buhay mo. Tumalikod siya at mabilis na lumabas. Ang bawat hakbang niya ay tila isang banta ng paparating na gulo. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng workshop. Nanginginig ang mga kamay, ngunit matatag ang puso. Sa labas, narinig ko ang boses ni amihan na tumatawag sa akin. Mama, Mama, look what I found. Tumakbo siya patungo sa akin. May hawak na isang maliit na laruan. Ngunit sa likuran niya, nakita ko ang isang pamilyar na sasakyan na nakatigil sa tapat ng aming bakod. Sa loob ng sasakyang yon, nakita ko ang mga mata ni Zandro na nakatitig sa amin. Ganito na ba kabilis ang pagdating ng unos? Isang lihim na pilit itinatago at isang katotohanang dahan-dahan nang kumakawala sa pagkaka-restore. So, sino ang ama ng batang yon, Marisol? Bakit tila ang mga mata niya ay isang salamin na nagpapakita ng mga bagay na pilit kong kinalilimutan? Ang boses ni Zandro ay hindi na kasing talas ng kanina. Ngayon, may halong pagod at pagkalito ang bawat kataga na lumalabas sa kanyang mga labi. Nakatayo siya sa bungad ng aking workshop. Ang anino niya ay mahaba at tila gustong lamunin ang maliit na espasyong pinagtatrabahuhan ko. Ang sikat ng hapon ay tumatama sa kanyang mukha. Binibigyang diin ang bawat guhit ng stress at pangungulila na hindi ko inaasahang makita sa isang lalaking tulad niya. Ipinagpatuloy ko ang pagpahid ng langis sa ibabaw ng isang antigong aparador. Hindi ko siya tiningnan. Ang bawat kuskos ng basahan sa kahoy ay tila isang paraan para burahin ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Patay na siya, Zandro. Malamig kong sagot. Isang kasinungalingan na kasing pait ng lason, ngunit kailangang lunukin para sa kaligtasan ng aking anak. Kinuha siya ng panahon, gaya ng pagkuha ng panahon sa lahat ng mga pangakong binitawan mo 10 taon na ang nakararaan. Narinig ko ang mabibigat niyang hakbang, papalapit. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig na semento ay tila pintig ng puso na unti-unting bumibilis. Huminto siya sa likuran ko. Napakapit ako nang mahigpit sa basahan nang maramdaman ko ang init ng kanyang presensya. At kasabay nito, ang pamilyar na amoy ng kanyang pabango na may halong amoy ng huamoklan o magnolia. Iyon ang paborito kong bulaklak noon. Iyon ang amoy ng huling gabi na magkasama kami bago gumuho ang mundo ko. Ang bango na dati ay nagbibigay sa akin ng payapa. Ngayon ay tila isang laso na nagpapahina sa aking mga tuhod. Nagsisinungaling ka. Bulong niya. Ang kanyang hininga ay dumampi sa dulo ng aking buhok. Nakita ko ang paraan ng pagtingin niya sa akin. May kung anong koneksyon na hindi maipaliwanag ng logic. Marisol, sabihin mo ang totoo. Ang katotohanan? Humarap ako sa kanya ng may mapait na ngiti. Ang aking mga mata ay nagniningning sa namumuong luha na pinipigilan kong pumatak.
Ang katotohanan ay pinalayas mo ako sa gitna ng ulan dahil naniwala ka sa isang pirasong papel kaysa sa tibok ng puso ko. Ang katotohanan ay habang nagpapakasasa ka sa yaman ninyo, ako ay naglalako ng kakanin sa kalsada para lang may maipakain sa sarili ko. Huwag mong hingi ng katotohanan sa akin ngayon, Sandro, dahil baka hindi mo kayanin ang bigat nito. Natigilan siya. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig at tila may gustong sabihin ngunit walang salitang lumabas. Sa gitna ng aming pagtatalo, aksidente niyang nasagi ang isang maliit na drawer sa gilid ng aparador na aking nire-restore. Isang lihim na compartment ang biglang bumukas, isang bahagi ng lumang kasangkapan na hindi ko pa napapansin noon. Mula sa loob nito, nalaglag ang isang kupas at nanilaw na piraso ng papel. Dahan-dahan itong pinulot ni Sandro. Nanlaki ang aking mga mata nang makilala ang sulat kamay sa labas ng papel. Sulat ko yon. Isang liham na isinulat ko noong gabing nalaman kong nagdadalang tao ako bago pa mangyari ang lahat ng trahedya. Isang liham na inakala kong nawala na sa pagmamadali kong umalis sa mansyon nila noon. Binasa niya ang bawat salita ng tahimik. Nakita ko ang unti-unting pagbabago ng kanyang ekspresyon mula sa pagkalito patungo sa isang matinding gulat at sa huli ay ang isang pagsisisi na tila sumasakal sa kanya. Sandro, akin na yan. Pagmamadali ko, pilit kong inaagaw ang papel pero itinaas niya ang kanyang kamay. Iniiwas ito sa akin habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mga katagang isinulat ko noon tungkol sa saya, sa takot at sa pangarap naming dalawa para sa magiging anak namin. Ibinaling niya ang tingin sa akin at sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nakita ko ang pagbagsak ng isang luha mula sa kanyang mga mata. Isang dekada, Marisol. Isang dekada akong nabuhay sa galit, habang ang katotohanan ay narito lang pala, nakatago sa ilalim ng mga lamat ng nakaraan. Huminga ako ng malalim, pilit na binabawi ang aking sarili. Huli na ang lahat para sa mga luhang yan, Sandro. Ang papel na hawak mo ay wala ng halaga, gaya ng pagpapahalaga mo sa akin noon. Tumalikod ako at muling humawak sa aking mga kagamitan. Ngunit sa loob-loob ko, nadarama ko ang isang malaking bitak sa aking paninindigan. Ang bango ng magnolia ay tila nanunuot sa bawat sulok ng silid. Nagpapaalala sa akin na gaano ko man pakinisin ang labas ng aking buhay. Ang mga lamat sa loob ay mananatili hanggang hindi na ilalabas ang lahat ng lihim. Hanggang kailan ko kayang panindigan ang katahimikang ito? Kung ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang sumbat na nagsasabing hindi kailanman ganap na mawawala ang bakas ng taong unang sumira sa akin. Walang puwang ang awa sa mundong pinatatakbo ng kapangyarihan kung hindi siya madadaan sa pera. Dadaanin natin siya sa pagkawasak ng tanging bagay na ipinagmamalaki niya. Ang boses ni Donna Imelda ay tila isang malansang bulong na nagmumula sa kailaliman ng isang madilim na silid. Nakaupo siya sa kanyang marangyang kama habang ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang mukha. Binibigyang diin ang bawat kulubot na dala ng puot at inggit. Sa harap niya, si Attorney Rowena ay tahimik na nakatayo. Hawak ang isang folder na naglalaman ng lahat ng dokumento tungkol sa workshop ni Marisol. Nakahanda na ang lahat, Donna Imelda. Wika ng abogado. Ang boses ay walang anumang emosyon, bukod sa pagpapatigil ng kanyang permit dahil sa mga gawa-gawang paglabag sa safety standards, sisiguraduhin nating wala ng kliyente ang lalapit sa kanya. Sa loob ng ilang araw, ang pangalang Marisol ay magiging katumbas ng isang scammer sa buong vegan. Habang nagaganap ang masamang balak na ito, ako ay nasa loob ng aking workshop. Pilit na tinatapos ang huling bahagi ng isang antigong lamesa.
Ang bawat hagod ng aking liha sa magaspang na kahoy ay tila isang panalangin para sa mas magandang kinabukasan. Ang bawat butil ng pawis na pumapatak mula sa aking noo ay saksi sa hirap na pinagdaanan ko sa loob ng 10 taon. Ang workshop na ito ay hindi lamang isang gusali. Ito ang aking kuta, ang aking santuwaryo, at ang tanging legasya na maiiwan ko para kay amihan. Huminga ako ng malalim habang tinitingnan ang paligid. Ang amoy ng sariwang barnis at ang alikabok ng kahoy na sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng bumbilya ay nagbibigay sa akin ng katiwasayan. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, may isang kakaibang kaba ang kumakatok sa aking dibdib. Isang pakiramdam na tila may nakatagong mata sa dilim na naghihintay lang ng aking pagkakamali. Kinabukasan, ang kaba ko ay nagkaroon ng katuparan. Dumating ang ilang mga opisyal na may dalang papel ng closure order. Hindi maaari ito. Kumpleto ang lahat ng papeles ko. Ang aking sigaw, habang nanginginig ang aking mga kamay sa paghawak sa dokumento. Ngunit ang kanilang mga muka ay tila mga pader na hindi natitibag ng katuwiran. Sa isang iglap, ang lahat ng aking pinaghirapan ay tila gumuho. Ang mga kliyenteng dati ay humahanga sa akin ay nagsimulang mag-atubili at ang aking mga kagamitan ay isa-isang naging biktima ng kawalang katiyakan. Ngunit ang tunay na bangungot ay hindi natapos sa mga papel. Noong gabing iyon, habang sinusubukan kong ayusin ang aking mga gamit sa ilalim ng dilim, isang kakaibang amoy ang pumasok sa aking ilong. Hindi ito ang pamilyar na amoy ng varnish. Ito ay amoy ng usok, isang matapang at mapanirang amoy na mabilis na kumalat sa hangin. Narinig ko ang mahinang lagitik ng naglalayab na kahoy mula sa likurang bahagi ng workshop. Sa isang sandali, ang mga anino ay naging kulay kahel at ang init ay nagsimulang gumapang sa aking balat. Ang apoy ay tila isang gutom na hayop na mabilis na nilalamon ang mga tuyong kahoy na aking inukit ng may pagmamahal. Ang workshop ko, ang mga gamit ko. Ang aking boses ay napuno ng takot at hinagpis. Pilit akong kumuha ng balde ng tubig, ngunit ang apoy ay masyadong malakas. Ang bawat haginit ng apoy ay tila tawa ng aking mga kaaway na nagdiriwang sa aking pagkatalo. Bigla akong napatigil. Naalala ko ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang antigong kasangkapan. Ang aking talaarawan. Ang aking notebook kung saan nakatala ang lahat ng sakit, ang lahat ng katotohanan tungkol kay amihan, at ang bawat luhang pumatak sa loob ng 10 taon. Nakalagay ito sa ibabaw ng aking mesa, sa gitna mismo ng naglalayab na silid. Hindi ako nagdalawang isip. Binalot ko ang aking sarili ng basang tela at sumugod sa gitna ng nagngangalit na apoy. Ang usok ay pumasok sa aking baga, nagdudulot ng matinding pag-ubo at hapdi sa aking lalamunan. Ang bawat hakbang ko ay tila paglalakad sa impyerno, ngunit ang tanging nasa isip ko ay ang protektahan, ang tanging ebidensya ng aking pagkatao. Nakarating ako sa mesa. Nakita ko ang notebook na unti-unti nang dinadapuan ng kislap ng apoy. Mabilis ko itong kinuha at niyakap sa aking dibdib. Binaliwala ang init na humahapdi sa aking balat. Ngunit sa aking pagtalikod, isang malaking bahagi ng kisame na gawa sa kahoy ang nagsimulang bumagsak sa aking daraanan. Naramdaman ko ang matinding panghihina ng aking mga tuhod. Ang paligid ay naging masyadong maliwanag at kasabay nito ay ang uunti-unting pagdilim ng aking paningin. Ganito na lang ba ang katapusan ng aking pagbabalik? Ang mamatay sa piling ng aking mga alaala habang ang aking mga pangarap ay nagiging abo sa harap ng aking mga mata? Bakit mo ginagawa ito sa sarili mo? Para saan ang pagpapatiwakal na ito sa gitna ng apoy? Mas mahalaga pa ba ang mga sunog na gamit na ito kaysa sa sarili mong buhay? Ang boses ni Zandro ay dumagundong sa aking pandinig.
kasabay ng malakas na buhos ng ulan na tila gustong lunurin ang buong lungsod ng Vigan. Nararamdaman ko ang kanyang matitigas na kamay na nakahawak sa aking mga balikat. Pilit akong inilalayo sa naglalayab na guho ng aking workshop. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit, ang hapdi ng mga paso sa aking balat o ang lamig ng ulang tila gustong burahin ang huling bakas ng aking pagkatao. Nakaluhod ako sa basang kalsada. Ang aking mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa sunog na notebook na kinuha ko sa gitna ng panganib. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa aking likod ay tila mga latay ng isang nakaraang hindi ako kayang patawarin. Bitawan mo ako, Zandro. Ang tanging naisigaw ko sa gitna ng ubo at panghihina. Ngunit mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa akin. Ipinayong niya ang kanyang malaking itim na payong sa aming dalawa. Isang marangyang silong na hindi nararapat sa isang babaeng tulad ko na punong-puno ng uling at dumi. Ano ba ang nakatago sa notebook na yan na handa mong ikamatay? Tanong niya muli. Ang kanyang tono ay puno ng pagkalito at isang hindi maipaliwanag na takot. Dahil ba ito sa lalaking ipinalit mo sa akin? Dahil ba ito sa buhay na pinili mo sa kabila ng lahat ng ibinigay ko sa'yo? Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Isang tunog na mas nakakanginig kaysa sa kulog na gumuguhit sa kalangitan. Hinarap ko siya. Ang aking mga mata ay nagniningning sa galit at pait habang ang ulan ay dumadaloy sa aking mukha. Humahalo sa mga luhang matagal ko nang pinigilan. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Ang kanyang malinis na suot, ang kanyang kawalan ng sugat, at ang kanyang kawalang muwang sa lahat ng sakit na idinulot niya. Habang ako, narito sa kanyang harapan, ang mga kamay ay puno ng kalyo mula sa paglalaban ng damit ng ibang tao. Ang katawan ay may mga peklat mula sa pagtatrabaho sa ilalim ng matirik na araw para lang may maipambayad sa ospital ni amihan. Ang buhay na pinili ko? Bulong ko. Ang boses ko ay nanginginig sa matinding emosyon. Zandro, sa loob ng 10 taon, ang tanging pinili ko ay ang mabuhay para sa anak ko. Pinili kong tiisin ang gutom. Pinili kong lunukin ang lahat ng pang-aalipusta ng mundo dahil wala akong ibang aasahan kundi ang sarili ko. Humakbang ako palapit sa kanya. Binaliwala ang payong na nagbibigay ng panandaliang tuyo. Hinayaan kong mabasa kaming dalawa ng ulan. Hinayaan kong makita niya ang bawat lamat ng aking pagkatao sa ilalim ng malupit na liwanag ng kidlat. Sa tingin mo ba, may oras akong magtaksil? Ang pasigaw kong tanong, ang bawat salita ay tila isang sampal ng katotohanan. May oras ba ang isang inang nagbibilang ng barya para pambili ng gamot na mag-isip ng ibang lalaki? May luho ba akong maghanap ng pag-ibig habang nagugutom ako para lang may makain ng anak mo? Natigilan si Zandro. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang balikat, ang unti-unting pagbitaw ng kanyang kamay sa aking braso. Ang payong na hawak niya ay dahan-dahang tumagilid, hinahayaan ng ulan na bumasa rin sa kanyang mukha. Anak ko? Ang mahina niyang tanong. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng unos. Anak ko siya, Marisol? Bakit? Bakit ang papel na ibinigay ni Mama ay nagsasabing dahil naniwala ka sa kanila kaysa sa akin? Ang putol ko sa kanya. Dahil mas mahalaga sa iyo ang dangal ng pamilya ninyo kaysa sa tiwalang ipinangako mo sa akin. At ngayon, huwag mong sabihin sa akin na nagsisisi ka dahil ang pagsisisi ay hindi kayang ibalik ang 10 taon na ninakaw ninyo sa amin. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palayo. Dala ang notebook na tila naging kasing bigat ng isang bato. Ang bawat hakbang ko sa maputik na daan ay tila isang paglayas sa huling pagkakataon na maging maayos ang lahat. Narinig ko ang kanyang boses na tumatawag sa aking pangalan, ngunit hindi ako lumingon. Sa ilalim ng ulan, ang bawat patak ay nagsasabi sa akin
na ang sugat na muling binuksan ay hindi kailanman ganap na maghihilom. Ganito na lang ba talaga ang tadhana natin, Sandro? Ang magkita sa gitna ng unos pero manatiling estranghero dahil sa mga pader na gawa sa kasinungalingan. Pagkatapos ng gabing ito, ano pa ang matitira sa atin kundi ang mga abo ng isang nakaraang hindi na maaaring i-restore? Isang malaking kasinungalingan ba ang buong 10 taon ng buhay ko? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Sandro habang nakatitig siya sa madilim na kisame ng kanyang silid. Hindi siya makatulog. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila isang sumbat na nagpapaalala sa kanya ng mga mata ni Marisol na punong-puno ng pait. Sa kanyang tabi, naroon ang luma at kupas na folder na ibinigay ng kanyang ina noong unang panahon, ang dokumentong nagsabing hindi siya ang ama ng bata. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya sigurado kung ang papel na iyon ay bunga ng siyensya o bunga ng kasamaan. Kinabukasan, maagang nagtungo si Sandro sa tapat ng pansamantalang tinitirhan ni Marisol. Mula sa loob ng kanyang sasakyan, pinanood niya si Amihan na masayang nagdidilig ng mga halaman sa maliit na garden. Ang bawat kilos ng bata, ang paraan ng kanyang pagngiti, at ang kislap sa kanyang mga mata ay tila isang malakas na sigaw na nagsasabing sila ay magkadugo. Hindi na ito kailangan ng logic, nararamdaman ito ng kanyang puso. Nang makita niyang pumasok si Marisol sa loob ng bahay, mabilis na lumabas si Sandro. Nakita niya ang isang suklay na naiwan ni Amihan sa ibabaw ng upuang kahoy sa labas. Gamit ang nanginginig na mga daliri, kumuha siya ng ilang hibla ng buhok mula rito at maingat na inilagay sa isang plastik. Kailangan kong malaman ang totoo, bulong niya sa sarili, habang ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagkakarate sa bilis ng tibok. Agad siyang nagtungo sa isang pribadong diagnostic clinic sa labas ng vegan. Pinili niya ang lugar na walang nakakakilala sa kanya. Umaasang ang katotohanan ay hindi madudumihan ng impluwensya ng kanyang pamilya. Ngunit hindi niya alam, ang bawat hakbang niya ay tila may aninong sumusunod. Sa loob ng isang itim na sasakyan na nakapark sa tapat ng klinik, nakaupo si Attorney Rowena habang kausap sa telepono si Donna Imelda. Nasa loob na siya ng klinik, Donna. Mukhang kumuha siya ng sample para sa DNA test. Ulat ng abogado, ang kanyang boses ay walang anumang bakas ng konsensya. Huwag mong hayaang lumabas ang totoo. Rowena? Ang mariing utos ni Donna Imelda mula sa kabilang linya. Bayaran mo ang technician, bantaan mo ang direktor, gawin mo ang lahat. Hindi maaring maging Galvez ang anak ng babaeng yon. Sisiguraduhin nating ang resultang makukuha ni Sandro ay ang resultang gusto ko. Lumipas ang 2 araw na tila isang siglo para kay Sandro. Hindi siya makakain, hindi siya makapagtrabaho ng maayos. Ang bawat sandali ay puno ng pag-aalinlangan. Nang makuha niya ang tawag na handa, na ang resulta, agad siyang humarurot patungo sa klinik. Pagdating niya roon, iniabot sa kanya ang isang puting sobre. Ramdam ni Sandro ang panlalamig ng kanyang mga palad. Ang amoy ng antiseptic sa paligid ay tila nagpapatindi ng kanyang kaba. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ang tunog ng papel na pinupunit ay tila isang malakas na dagundong sa gitna ng katahimikan ng klinik. Inilabas niya ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naghahanap sa bandang ibaba ng papel, kung saan nakasulat ang konklusyon ng pagsusuri. Probability of paternity? 0.00%. Nabitawan ni Sandro ang papel, tila tumigil ang mundo at ang lahat ng tunog sa paligid ay naging isang malabong ugong. Ang pag-asang nagsimulang tumubo sa kanyang puso ay muling tinapaktapakan at dinurog. Nagsinungaling siya sa akin. Ang namamaos niyang bulong. Ang kanyang mga mata ay muling napuno ng galit at pagkabigo. Pinagmukha niya akong tanga sa ilalim ng ulan.
Ginawa niyang sandata ang bata para saktan ako. Hindi niya alam na sa kabilang panig ng salamin, nakangiti ng mapait si attorney Rowena habang pinapanood ang kanyang pagdurog. Ang katotohanan ay muling nabaon sa ilalim ng mga lamat ng kasinungalingan. Lumalabas si Zandro sa klinik. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng puot. Ang pagmamahal na dahan-dahan, sanang nagbabalik para kay Marisol, ay tuluyan ng naging isang malamig na bato. Ganito na lang ba talaga ang katapusan ng lahat? Isang pirasong papel na nagsasabing walang dugong nag-uugnay sa amin? Kung ang siyensya na mismo ang nagsasabing hindi kami magkadugo, bakit ang puso ko ay tila isang sugat na ayaw tumigil sa pagdugo? Hindi po kayo pwedeng mag-donate, ma'am. Hindi po tugma ang dugo ninyo sa inyong anak. Ang mga salitang iyon mula sa doktor ay tila isang malakas na dagundong na nagpaguho sa huling piraso ng aking mundo. Nakatayo ako sa gitna ng malamig at maputing hallway ng ospital. Ang aking mga kamay ay puno pa ng tuyong dugo. Ang dugo ni Amihan na dumanak sa malalamig na bato ng calicrisologo. Ang amoy ng antiseptic at rubbing alcohol sa paligid ay tila sumasakal sa aking lalamunan. Ginagawa itong kasing pait ng apdo. Ilang oras lang ang nakalilipas. Ang tanging problema ko ay ang galit ni Zandro. Pero sa isang iglap, habang tumatawid si Amihan para habulin ang isang bolang gumulong sa kalsada, ang lahat ay nagbago. Ang tunog ng mabilis na pagpreno ng sasakyan at ang katahimikang sumunod doon ay hinding-hindi ko malilimutan. Ang aking munting anghel, ang aking tanging dahilan para huminga, ay naroon na ngayon sa loob ng emergency room, nakikipaglaban sa kamatayan. Paano pong hindi tugma? Ang namamaos kong tanong, habang nanginginig ang buong katawan ko sa takot at pagod. Ako ang ina niya. Ako ang nagbigay sa kanya ng buhay. Kunin niyo na lahat ng dugo ko. Iligtas niyo lang ang anak ko. Umiling ang doktor. Ang kanyang muka ay pununo ng simpatya, ngunit bakas din ang pagmamadali. Type A po kayo, ma'am. Pero ang bata ay may pambihirang uri ng dugo. Type AB negative. Napakadalang nito at wala kaming stock sa blood bank ngayon. Kung hindi tayo makakahanap ng donor sa loob ng susunod na 2 oras, hindi namin magagarantiya ang kanyang kaligtasan. Napahawak ako sa pader para hindi matumba. Type AB negative. Ang dugong dumadaloy sa mga ugat ni Amihan ay hindi galing sa akin. Ito ay galing sa lalaking kinamumuhian ko. Ang lalaking kasing bihira at kasing lihim ng kanyang sariling pagkatao. Sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa, nakita ko si Zandro na mabilis na naglalakad patungo sa kinalalagyan ko. Ang kanyang mukha ay madilim, puno ng puot na dala ng maling resulta ng DNA test na nakuha niya kanina. Galit siyang lumapit sa akin. Tila handa akong ulanin ng mga sumbat. Nasaan ang bata? Ang sigaw niya, bago pa man ako makapagsalita. Pagkatapos mong magsinungaling, gagamitin mo ang aksidenteng ito para makuha ang atensyon ko? Marisol, sapat na ang panloloko mo. Hindi ko siya sinagot sa paraang inaasahan niya. Sa halip, dahan-dahan akong bumagsak sa aking mga tuhod sa harap niya. Hinayaan ko ang aking noo na dumampi sa malamig na sahig ng ospital. Ang aking pagkatao, ang aking dangal, na pilit kong binuo sa loob ng 10 taon, ay isinantabi ko para sa isang layunin. Zandro, nakikiusap ako. Ang aking hagulgol na tila isang sugat na bumubukas. Kailangan ka ni Amihan. Type AB negative ang kailangan niya. Alam kong galit ka. Alam kong naniniwala kang hindi mo siya dugo at laman. Pero ikaw lang ang pag-asa niya ngayon. Kahit wag mo na kaming kilalanin pagkatapos nito, kahit itapon mo na ako sa pinakamalayong lugar, iligtas mo lang ang anak ko. Iligtas mo ang anak natin. Nakita ko ang paghinto ng kanyang mga paa sa harap ko. Ang katahimikang namayani sa pagitan naming dalawa ay tila isang matalim na kumpit
na pumipigil sa bawat tibok ng aking puso. Naramdaman ko ang kanyang pag-aalinlangan, ang kanyang galit na nakikipagbuno sa isang instinct na hindi niya maipaliwanag. Type AB negative? Ang mahina niyang ulit. Ang boses niya ay nawalan ng bagsik. Iyon ang sandali na tila tumigil ang lahat ng ingay sa ospital. Ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong paghikbi at ang mabilis na paghinga ni Sandro. Sa bawat segundo na dumadaan, ang buhay ni Amihan ay unti-unting kumakawala sa aming mga kamay. Dahan-dahan siyang yumuko at hinawakan ang aking mga braso para itayo ako. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang kakaibang liwanag, isang pagkilala na mas malakas kaysa sa anumang papel na gawa ng tao. Nasaan ang doktor? Ang tanong niya. Ang kanyang boses ay puno na ngayon ng determinasyon na hindi ko kailanman nakita noon. Pareho kami ng dugo. Ako ang magbibigay sa kanya ng lahat ng kailangan niya. Naiwan akong nakatayo, nanginginig at puno ng pangamba. Habang pinapanood ko siyang pumasok sa loob ng silid kung nasaan si Amihan, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa akin. Kapag nalaman na niya ang totoo sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Sapat na ba ang dugong ito para hugasan ang 10 taon ng kasinungalingan at pait na itinanim ng kanyang sariling ina? O ito na ang simula ng isang mas malaking gulo na hindi na namin kayang i-restore? Ang katahimikan sa loob ng silid ng ospital ay tila isang mabigat na kumot na dahan-dahang sumasakal sa bawat hininga. Tanging ang regular na pag-akyat at pagbaba ng dibdib ni Amihan ang nagbibigay ng buhay sa gitna ng malamig na puting mga pader. Ang amoy ng antiseptic ay humahalo sa masangsang na amoy ng usok na nananatili pa rin sa suot na damit ni Marisol, isang paalala ng kanyang workshop na ngayon ay naging abo na. Nakaupo si Sandro sa isang selyadong silya sa tapat ng kama. Maputla ang kanyang muka at malalim ang mga mata dahil sa dami ng dugong ibinigay niya para sa bata. Ang kanyang paningin ay hindi humihiwalay sa mukha ni Amihan. Tila ba doon niya hinahanap ang lahat ng sagot sa mga tanong na hindi niya kailanman nagawang itanong. Nakatayo si Marisol sa gilid ng bintana, nakatingin sa malayo kung saan ang mga ilaw ng lungsod ng Vigan ay tila mga bituing nalunod sa dilim. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang sunog na talaarawan. Ang mga pahina nito ay maitim at marupok, gaya ng kanyang sariling puso. Bawat segundo ay tila isang mahabang pagtitiis, hanggang sa ang dahan-dahang pag-ikot ng hawakan ng pinto ay bumasag sa katahimikan ng silid. Pumasok ang isang matandang lalaki na nanginginig ang mga hakbang. Si Mang Cardo, ang dating driver ni Donna Imelda, na matagal nang nawala sa serbisyo ng pamilya Galvez. Ang kanyang muka ay puno ng mga guhit ng katandaan at ng isang lihim na tila matagal na niyang pasan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Sandro, agad na napayuko ang matanda at dahan-dahang lumuhod sa sahig. Isang kilos ng pagsuko na hindi inaasahan ng sinuman sa loob ng silid. Sir Sandro, patawarin niyo po ako. Hindi ko na kayang mamatay na dala ang bigat na ito. Ang simula ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng paghikbi. Ikinuwento niya ang lahat ng nangyari. 10 taon na ang nakalilipas. Kung paanong ang gabi ng pagtataksil ni Marisol ay isang malaking palabas lamang na binuo ni Donna Imelda. Isinalaysay niya kung paanong ang inumin ni Marisol ay hinaluan ng pampatulog at kung paanong ang lalaking nakita ni Sandro sa kwarto ay isang aktor lamang na binayaran ng malaking halaga. Ang bawat salita ni Mang Cardo ay tila isang kidlat na tumatama sa katauhan ni Sandro. Binubuwag ang lahat ng pader ng galit na itinayo niya sa loob ng isang dekada. Dahan-dahang kinuha ni Sandro ang sunog na diary mula sa mesa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuklat ang mga pahinang muntik ng maging abo. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng ospital, nabasa niya ang mga katotohanang
Hindi niya binigyan ng pagkakataon noon. Nabasa niya ang tungkol sa mga gabi na nagdidilim ang paningin ni Marisol sa gutom dahil mas pinipili niyang itabi ang huling barya para sa bitamina ng batang nasa kanyang sinapupunan. Nabasa niya ang bawat dalangin ni Marisol na sana ay dumating ang araw na hanapin sila ng lalaking pinakamahal niya. Ang bawat patak ng luha ni Sandro ay nagsimulang bumagsak sa ibabaw ng mga sunog na pahina. Ang unang patak ng isang ulan ng pagsisisi na huli na ng 10 taon. Ang pait na gumagapang sa kanyang lalamunan ay mas matindi pa kaysa sa anumang sugat na naranasan niya. Tumingin siya kay Marisol. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo, puno ng isang hiling na alam niyang wala siyang karapatang hingin. Marisol, ang lahat ng ito, ang lahat ng tiniis mo, ang mahina niyang sambit, ang kanyang boses ay basag at halos hindi marinig. Lumapit siya ng isang hakbang, ngunit ang bawat galaw niya ay tila mas lalong naglalayo sa kanila. Anong nagawa ko sa inyo? Anong uri akong tao para maniwala sa kanila kaysa sa tibok ng puso ko? Humarap sa kanya si Marisol. Ang kanyang mga mata ay tuyo, ngunit punong-puno ng apoy na hindi kayang patayin ng anumang luha. Wala sa kanya ang galit na inaasahan ni Sandro, tanging isang malalim at nakamamatay na kapaguran. Ang kanyang tindig ay tila isang reyna na matagal nang natutong mamuhay nang walang kaharian. Ang dugo mo, Sandro, ang dugong dumadaloy ngayon sa mga ugat ng anak ko, ang tanging bagay na nag-uugnay sa atin ngayon. Ang wika ni Marisol, ang bawat salita ay kasing talas ng kristal na humihiwa sa hangin. Pero huwag mong isipin na sapat na ang pagsisising iyan para burahin ang 10 taon na ninakaw ninyo sa akin. Huwag mong isipin na ang isang luhang pumatak ngayon ay kayang hugasan ang lahat ng dumi na itinapon nyo sa aking dignidad. Naglakad si Marisol patungo sa kama ni Amihan at hinaplos ang noo ng bata. Tila ba tinitiyak na walang anumang kasamaan mula sa pamilya Galvez ang makakalapit dito. Ang kailangan ko ay hindi ang iyong tawad, Sandro. Ang kailangan ko ay ang katarungang matagal ninyong ipinagkait. Kung gusto mong bumawi, harapin mo ang sarili mong ina. Harapin mo ang mga demonyong pinili mong paniwalaan. Dahil simula sa araw na ito, ang Marisol na minahal mo ay matagal nang namatay kasama ng workshop na sinunog ninyo. Naiwan si Sandro na nakatayo sa gitna ng silid, isang anino ng lalaking dati ay puno ng yabang at kapangyarihan. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga balikat. Ang bawat paghinga niya ay tila isang pakikipaglaban sa hanging tila naging kasing bigat ng tingga. Ang diary na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa kanyang gilid. Ngunit bago pa ito tumama sa sahig, ay muli niyang hinigpitan ang hawak dito. Tila ba ito na lamang ang huling piraso ng katotohanang mag-uugnay sa amin. Marisol, muli niyang tawag. Ang boses niya ay basag at puno ng pagsisisi na tila isang baha na handang tumangay sa lahat ng kanyang pagkatao. I was a fool. I let my pride blind me. Akala ko, sapat na ang nakita ng aking mga mata para hatulan ka. Hindi ko man lang inisip na ang sarili kong ina ang siyang maglalagay ng piring sa akin. Please, let me make this right. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Kita ko ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo at ang pamumula ng kanyang mga mata. Inabot niya ang aking kamay. Ang kamay na punong-puno ng kalyo. Ang kamay na may mga peklat mula sa init ng varnish at talas ng pait. Nang dumampi ang kanyang balat sa akin, tila may kuryenteng gumapang sa aking buong katawan. Isang pamilyar na init na matagal ko nang ibinaon sa limot. Ngunit bago pa man niya mahawakan ng tuluyan ang aking palad, agad akong lumayo. Ang bawat sentimetro ng distansya sa pagitan namin ay tila isang malalim na bangin na hindi na kayang tawirin ng anumang tulay. Don't touch me, Sandro. Ang mahina kong utos, ngunit punong-puno ng awtoridad. Ang init ng iyong kamay ay nagpapaalala lang sa akin
Nang lamig ng gabing pinalayas mo ako, ang bawat salita mo ngayon ay tila isang gamot na ibinibigay sa isang bangkay. Huli na, Zandro. Masyado ng matagal na panahon ang lumipas para sa mga ganitong eksena. Tumingin ako sa bintana kung saan ang anino ng gabi ay tila isang dambuhalang nagmamasid sa aming paghihirap. Naramdaman ko ang mabilis at marahas na pagtibok ng aking puso sa loob ng aking dibdib, tila isang ibon na nagpipilit makawala sa kulungan ng pait. Hindi ko na kailangang magsalita pa ng marami. Ang bawat patak ng luha ni Zandro sa ibabaw ng aking sunog na talaarawan ay sapat na para sabihing ang katarungan ay nagsisimula na ring kumatok. Biglang bumukas muli ang pinto ng silid ng walang pasabi. Ang tunog ng pag-ikot ng kandado at ang marahas na pagtulak sa kahoy ay nagpalingon sa aming lahat. Doon, sa bungad ng silid, nakatayo si Donna Imelda. Ang kanyang marangyang suot ay tila isang baluti at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit habang nakatingin sa amin, lalo na kay Mang Cardo na nanginginig pa rin sa sulok. Zandro, anong ginagawa mo rito kasama ang mga taong ito? Ang boses ng matanda ay tila isang latay na humihiwa sa katahimikan. Umuwi na tayo. Huwag mong hayaang madumihan muli ang pangalan natin dahil sa mga basurang ito. Dahan-dahang lumingon si Zandro sa kanyang ina. Ang pagsisisi sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng isang mapanganib na lamig. Ang kanyang tayo ay tumuwid. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, nakita ko ang isang anak na tumitingin sa kanyang ina, hindi bilang isang tagasunod, kundi bilang isang hukom. Itinaas ni Zandro ang sunog na diary ni Marisol at ang dokumentong dala ni Mang Cardo. Ang basura ba ang tinutukoy mo, Mama? O ang sarili mong konsensya na matagal mo nang itinapon para lang makuha ang gusto mo? Ang mukha ni Donna Imelda ay biglang nawalan ng kulay. Tila ba ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay dahan-dahang natutunaw sa ilalim ng matalim na tingin ng kanyang sariling anak. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing talas ng isang patalim. Naghihintay na lamang ng isang maling galaw para tuluyang dumanak ang emosyon. Ganito na lang ba talaga ang katapusan ng aming katahimikan? Kung ang katotohanan ay isa na namang digmaan na sisira sa pamilyang Galvez, handa na ba akong maging bahagi ng kanilang pagkawasak o muli na naman akong magiging biktima ng kanilang nag-aapoy na galit? 1 taon pa ang lumipas, ang araw ay maliwanag, at ang amoy ng asin ay humahalo sa hangin. Nandito kami ni Alon sa Leyte, sa mismong probinsya kung saan nagsimula ang lahat ng sakit at pag-asa. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na dinala ko siya sa dambana ng aming pamilya. Hindi kami pumunta sa simbahang bato, kundi sa isang maliit na dambana sa bukid, kung saan naroon ang isang lapida na nagpapaalala sa amin ng aking ina at ng bata na inakala kong namatay nung ako'y nanganganak. Nanay, bakit may pangalan siya dito? Tanong ni Alon. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng pag-usisa. Ang bata na dating duwag ay ngayon ay matatag at puno ng pagmamahal. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa kanyang mga mata, ang mga mata na kailanmay hindi na natatakot. Iyon ay para sa isang sanggol na kinuha sa akin noon, anak. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng kapayapaan. Para sa isang bahagi ng puso ko na inakala kong nawawala na. Pero nagkamali ako. Hindi siya nawala. Pinadala ka niya sa akin, Alon. Siya ang gumabay sa akin para mahanap kita. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait ng nakaraan ay naglaho. Ang kapatawaran ay nagsimula sa aking sarili, sa pagtanggap sa sakit, at sa pagkilala na ang bawat sugat ay nagbigay daan sa aking tagumpay. 1 linggo pagkatapos nito, bumalik ako sa Maynila. Isang abogado ang nag-ayos ng isang supervised visit sa aming opisina. Nasa loob ng conference room si Natala at Doña Imelda. Payat na sila, kulubot,
at malayo sa dating ningning ng kanilang kasikatan. Ang hiya ay bumaon na sa kanilang pagkatao. Hindi ko kayo sinumbong upang maghiganti tala. Sinabi ko ng kalmado habang pinipigilan ang luha. Sinumbong ko kayo para iligtas ang anak ko. At ngayong ligtas na siya, hindi ko na kailangan ng galit sa puso ko. Inilabas ko ang isang maliit na Tupperware ng bibingka. Inilagay ko ito sa harap ni Tala. Gusto kong magbigay ng kapatawaran, sabi ko. Hindi dahil karapat-dapat kayo, kundi dahil kailangan ko nang magpatuloy. Sana, sa pagtikim mo nito, maalala mo na ang lahat ng kasakiman ay hindi kailanman magbibigay ng kapayapaan. Umiyak si Tala. Hindi na ang pekeng pag-iyak sa livestream. Ito ang luha ng pagsisisi, ng panghihinayang. Hindi niya kinuha ang bibingka, ngunit ang kanyang pag-iyak ay sapat na. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang pagkalimot. Nangangahulugan ito ng pagpili ng kapayapaan kaysa galit. Ang aming buhay ni Alon ay naging isang himig ng kaligayahan. Wala na ang mga takot sa gabi. Wala na ang mga lihim. Ang aming bahay ay puno ng tawanan, amoy ng bagong lutong bibingka, at ang tunog ng buhay. Si Rafa ay patuloy na nagpakita ng kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang paggalang. Hindi na siya humingi ng kahit ano. Regular siyang pumupunta para sa Father's Day at Christmas ni Alon. Hindi siya humingi ng pagkakataon sa akin dahil alam niyang ang kanyang pagkakataon ay ang pagkakataong maging isang magandang impluwensya sa buhay ni Alon. Isang araw, nag-dinner kami ni Alon sa isang restaurant. Bigla niyang hinawakan ang aking kamay. Nanay, sabi niya, masaya ka ba talaga? Ngumiti ako. Ang nangiti na ito ay hindi peke. Ito ay nagmula sa kaibuturan ng aking puso. Higit pa sa masaya, anak. Ang buhay ko ay hindi na naghahanap ng kaligayahan sa kung sino ang kasama ko. Ang kaligayahan ko ay nasa kung sino ako, ang nanay mo, at ang babaeng nagtayo ng sarili niyang pangarap. Ang huling imahe ay nasa isang gala night para sa Hirayas Bibingka Foundation. Nakatayo ako sa entablado, nagsasalita tungkol sa pag-asa at pagmamahal. Nasa audience si Alon, kasama si Rafa. Tumingin ako sa kanilang dalawa. Si Alon, ang bunga ng aking dugo at pagmamahal, ay nakangiti. Si Rafa, ang lalaking minsan akong kinabaliwan at nagpabaya, ay nakangiti rin. Ang aming relasyon ay nagtapos bilang isang kakaibang pamilya. Isang co-parenting na puno ng respeto. Hindi na ako nagpakasal. Hindi ko na kailangan ng Prince Charming. Natagpuan ko ang aking forever. Sa aking sarili at sa aking anak. Isinara ko ang aking talumpati sa mga salitang ito. Ang aking bibingka ay hindi lang pagkain. Ito ang katibayan na kahit gaano kadilim ang nakaraan, may pag-asa pa rin. Ang bawat sugat ay nagiging lakas at ang tunay na pagmamahal ay nagmumula sa lakas na yon. Ang pag-ibig ay hindi natatapos sa isang lalaki. Nagsisimula ito sa sarili. Sa huli, ang kwento ni Hiraya ay hindi kwento ng babaeng naghahanap ng pag-ibig. Ito ay kwento ng babaeng natagpuan ang kanyang sarili. At sa paghahanap na yon, natagpuan niya ang pinakamalaking pag-ibig sa lahat, ang pag-ibig ng ina at ang pag-ibig sa sarili. Huwag mong ituro sa akin ang pintuan, Mama. Dahil sa pagkakataong ito, baka ikaw na ang huling dadaan dyan at hindi na muling makakabalik sa buhay ko. Ang boses ni Sandro ay tila isang malamig na hanging umiihip mula sa isang libingan, walang emosyon, walang pasubali, at puno ng isang uri ng pait na ngayon ko lang narinig sa kanya. Nakatayo siya sa pagitan namin ni Donna Imelda. Ang kanyang katawan ay tila isang pader na humahati sa dalawang magkaibang mundo. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang aking sunog na talaarawan. Ang mga itim na abo nito ay dumidikit sa kanyang malinis na balat. Tila ba ang dumi ng nakaraan ay nagsisimula na ring humalo sa kanyang kasalukuyan.
Huminga ng malalim si Donna Imelda. Ang kanyang dibdib na pinalamutian ng mamahaling kwintas ay mabilis na tumataas at bumababa. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila nakikipaglaban sa amoy ng gamot at kapaguran sa loob ng silid. Lumingon siya kay Mang Cardo na nakayuko pa rin sa sulok at nakita ko ang mabilis na pagkislap ng takot sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng isang mapanganib na ningning. Sandro, pinaniniwalaan mo ba ang baliw na matandang iyan? Ang boses ni Donna Imelda ay naging malambing. Isang mapanlinlang na himig na tila naglalagay ng asukal sa isang lason. Binayaran siya ng babaeng iyan para sirain tayo. Gagawa siya ng kwento dahil alam niyang wala na siyang workshop, wala na siyang pera. Gagamitin niya ang lahat, pati ang batang iyan, para makahuthot sa atin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Dahan-dahan akong humakbang papalapit sa kanila. Binaliwala ang panghihina ng aking mga tuhod. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Donna Imelda. Ang mga matang kailanman ay hindi tumingin sa akin bilang isang tao. Ang pera ninyo, Donna Imelda, ay kasing dumi ng inyong budhi. Ang wika ko, ang bawat salita, ay kasing lamig ng bakal. Sa tingin niyo ba, ang lahat ng ginto sa inyong vault ay kayang ibalik ang 10 taon na hindi naramdaman ng anak ko ang yakap ng isang ama? Sa tingin niyo ba, ang mga diamante ninyo ay kayang gamutin ang mga peklat sa aking kamay mula sa paglalaban ng damit ng ibang tao para lang may maipakain sa kanya? Itinaas ko ang aking mga palad na puno ng kalyo at maliliit na pilat. Ito ang ebidensya ng katotohanan ko. Hindi ito gawa-gawa. At ang batang nasa kamang ito, hindi niya kailangan ng pangalang Galvez para maging marangal. Ang kailangan niya ay ang malaman na ang kanyang ina ay hindi kailanman sumuko sa gitna ng inyong mga kasinungalingan. Biglang iniabot ni Sandro ang sunog na diary sa tapat ng mukha ng kanyang ina. Basahin mo ito, ma. Basahin mo ang bawat gabi na nagugutom ang apo mo dahil sa mga utos mo kay Mang Cardo at Attorney Rowena. Basahin mo kung paanong ang babaeng minahal ko ay halos mamatay sa lansangan habang tayo ay nagdiriwang sa ating mansyon. Nanlaki ang mga mata ni Donna Imelda. Iniiwas niya ang kanyang tingin sa itim na notebook na tila ba ito ay isang nagbabagang uling nasusunog sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang labi ay nanginginig at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila ba ang lahat ng kanyang maskara ay unti-unti nang natutunaw sa ilalim ng matalim na liwanag ng ospital. Wala kang ebidensya sa korte, Sandro. Ang sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay naging matinis at desperado. Isang sunog na notebook at isang matandang driver, hindi iyan sapat para pabagsakin ang pamilya natin. Hindi na korte ang kailangan ko, Mama. Ang sagot ni Sandro. Ang boses niya ay naging kasing talas ng isang hatol. Ang katarungang matagal mong ipinagkait ay darating sa paraang hindi mo inaasahan. Simula sa araw na ito, tinatapos ko na ang lahat ng ugnayan ko sa kumpanya. Iiwan ko ang lahat ng yaman na galing sa panlilinlang. Hindi ko nahahayaang ang dugong dumadaloy sa akin ay maging kasing pait ng sayo. Nagtungo si Sandro sa tapat ng pinto at malakas itong binuksan. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa pader ay tila isang hudyat ng digmaan. Sa labas ng silid, nakita ko ang ilang mga tao na nakakatayo. Ang aking mga kasamahan sa Vegan Heritage Society at ilang mga mamamahayag na matagal ko nang naging kaibigan sa aking trabaho bilang restorer. Nakita ko ang mabilis na pagbabago sa mukha ni Donna Imelda. Ang kanyang takot ay naging ganap na pagkataranta nang makita niya ang mga kamera at ang mga taong handang makinig sa katotohanan. Ang kanyang reputasyon na matagal niyang iningatan sa pamamagitan ng pera ay dahan-dahan nang gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Marisol, lumingon sa akin si Sandro. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo at puno ng isang hiling
na alam niyang wala siyang karapatang hingin. Gagawin ko ang lahat para makuha mo ang katarungan. Kahit ang kapalit nito ay ang sarili kong pangalan. Tumingin ako sa kanya, pagkatapos ay kay Donna Imelda, at sa huli ay sa aking anak na si Amihan. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa mga may sala. Ito ay tungkol sa pagbawi ng sariling dignidad mula sa mga taong nagtangkang magnakaw nito. Dahan-dahan akong lumapit kay Donna Imelda, hindi para saktan siya, kundi para tingnan siya ng may awa. Ang paghuhugas ng kamay ay para lamang sa mga taong may dumi na kayang alisin ng tubig, Donna Imelda. Pero ang sa inyo, ang dumi ay nasa loob na ng inyong mga ugat. At ang tanging katarungang matatanggap ninyo ay ang makitang ang lahat ng inyong pinahalagahan ay dahan-dahang nagiging abo. Lumabas si Donna Imelda sa silid na nakatakip ang mukha, hinahabol ng mga tanong at ng sarili niyang mga demonyo. Naiwan kaming muli sa loob ng silid. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito mabigat. Tumingin ako kay Zandro. Nakita ko ang kanyang pagbagsak sa isang silya. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad. Ang lalaking dati ay tila isang bundok na hindi matitinag ay narito ngayon, durog at nag-iisa. Anong mangyayari sa atin ngayon, Marisol? Ang mahina niyang tanong. Ang boses niya ay tila isang bata na nawawala sa dilim. Huminga ako ng malalim habang hinahaplos ang buhok ni Amihan. Sa atin, walang tayo, Zandro. Ang tanging mayroon ay ang katotohanan. At ang katotohanan iyon ang magtuturo sa iyo kung paano magsimula muli nang wala ang lahat ng iyong kinagisnan. Ganito na lang ba ang itatagal ng ating paghaharap? Ngayong ang lahat ng lihim ay nailabas na at ang bawat lamat ay naging isang malaking bitak. Mayroon pa bang puwang para sa isang bagong simula? O ang katarungang ito ay simula lamang ng isang mas malaking paghihiwalay? Ang bawat imperyong itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan ay itinakdang gumuho. Gaano man katibay ang pundasyon nito at gaano man kakinang ang gintong bumabalot dito. Sa loob ng marangyang mansyon ng mga Galvez, ang katahimikan ay tila isang dambuhalang hayop na dahan-dahang lumalamon sa bawat sulok. Wala na ang mga tawanan ng mga bisita, wala na ang tunog ng mga kubyerto sa mahabang mesa, at wala na ang mga bulong ng paghanga. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang pag-indayog ng malaking orasan sa pader, na tila binibilang ang bawat huling sandali ng kapangyarihan ni Donna Imelda. Nakatitig ang matanda sa malaking salamin sa kanyang silid. Ang amoy ng mamahaling kandila ay hindi na kayang takpan ang amoy ng nabubulok na dangal. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng apoy at pagmamalaki, ay tila naging mga uling na lamang, madilim, patay, at puno ng abo. Ang bawat balita sa telebisyon at ang bawat headline sa pahayagan ay tila mga latay na humahagupit sa kanyang balat. Ang pamilyang Galvez, na dati ay tinitingala, ay naging sentro ng usap-usapan at kutsang hindi kayang bayaran ng kahit anong dami ng salapi. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, dahan-dahang bumukas ang pinto. Hindi ito ang kanyang anak na si Zandro at hindi rin ito ang kanyang mga tapat na katulong. Pumasok si Attorney Rowena, dala ang isang folder na hindi na naglalaman ng mga plano para sa paninira, kundi mga dokumento para sa kanyang sariling kaligtasan. Tapos na ang lahat, Donna Imelda. Ang wika ng abogado, ang boses niya ay kasing lamig ng semento. Nagsumite na ako ng pahayag sa mga awtoridad. Hindi ko hahayaang lumubog ang aking lisensya kasama ang inyong mga kasalanan. Ang lahat ng ebidensya ng pagmamanipula sa DNA test at ang pananadya sa workshop ni Marisol ay nailahad ko na. Ipinapayo ko na lamang na tanggapin ninyo ang inyong kapalaran. Ang tunog ng pagsara ng pinto, matapos lumabas ni Attorney Rowena,
ay tila isang hatol na wala ng apela. Naiwan si Donna Imelda na nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga kamay na pinalamutian ng mga diamante ay nanginginig sa matinding takot at panghihina. Sa labas ng kanyang mansyon, ang mga mamamahayag ay tila mga buwitreng naghihintay at ang mga pulis ay nagsisimula na ring kumatok sa kanyang malaking pintuang gawa sa bakal. Habang nagaganap ang pagbagsak na ito, ako ay nasa loob ng ospital, pinapanood ang dahan-dahang pagmulat ng mga mata ni Amihan. Ang sikat ng umaga ay tumatama sa kanyang mukha. Binibigyang diin ang bawat hibla ng kanyang buhok na tila ginto sa ilalim ng liwanag. Ang amoy ng sariwang bulaklak na ipinadala ng aking mga kaibigan ay nagbibigay ng bagong pag-asa sa loob ng silid. Mama, ang mahinang tawag ni Amihan. Ang kanyang boses ay tila isang himig na pinakahihintay ko sa loob ng mahabang panahon. Bakit po kayo umiiyak? Dahan-dahan kong hinaplos ang kanyang pisngi. Ang bawat daliri ko ay tila nagpapasalamat sa tadhana. Dahil masaya ako, anak, dahil tapos na ang lahat ng masasamang panaginip. Malaya na tayo. Naramdaman ko ang presensya ng isang tao sa pintuan. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng pamilyar na pabango na may halong amoy ng pagod at pagsisisi ay sapat na para makilala ko si Sandro. Nakatayo siya doon, hindi nangangahas na pumasok. Tila ba natatakot siyang madumihan ang katahimikang namamayani sa amin ni Amihan. Nagkatinginan kami sa salamin ng bintana. Nakita ko ang isang lalaking wala ng daladalang yaman o kapangyarihan, isang lalaking tila kinuha ang lahat ng baluti at naiwang hubad sa harap ng katotohanan. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo, hindi para sa muling pagbabalik, kundi para sa isang pagkakataong maitama ang lahat ng kanyang pagkukulang. Sandro! Ang mahina kong tawag, sapat na para marinig niya. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paghingi ng paumanhin. Tumigil siya sa paanan ng kama ni Amihan. Ang bata ay tumingin sa kanya. May pagtataka sa mga mata, ngunit meron ding isang uri ng koneksyon na hindi kayang burahin ng anumang kasinungalingan. Maari ko bang hawakan ng kamay niya? Ang tanong ni Sandro, ang boses niya ay basag at puno ng pag-aalinlangan. Tumango ako ng bahagya. Hinayaan ko ang tadhana na gumawa ng sarili nitong paraan. Nang maghawak ang kanilang mga kamay, ang malaking palad ni Sandro at ang maliit na kamay ni Amihan, tila may isang kuryente ng pagpapatawad na dumaloy sa hangin. Ang mga luha ni Sandro ay muling pumatak, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng pait, kundi luha ng isang pag-amin na kailanman ay hindi na niya tayo bibitawan. Ngunit sa labas ng silid na ito, ang mundo ay patuloy na nagbabago. Ang Imperyong Galvez ay tuluyan ng naglaho at ang katarungang matagal na ipinagkait ay dahan-dahan ng isinisilang. Ganito na lang ba ang katapusan ng aming digmaan? Ngayong ang mga kaaway ay nakaluhod na at ang katotohanan ay malaya na. Sapat ba ang katarungang ito para punan ang puwang sa aming mga puso? O ang bawat lamat na natitira ay magpapaalala pa rin sa amin ng mga taon na hindi na namin maibabalik? Ang paghilom ay hindi isang kaganapan na nangyayari sa isang iglap lamang. Ito ay isang mabagal at masakit na proseso, gaya ng dahan-dahang pag-alis ng kalawang sa isang antigong bakal o ang maingat na pagdikit ng mga basag na piraso ng isang mamahaling florera. Sa paglipas ng mga buwan, ang lungsod ng Vigan ay muling naging saksi sa aking pagbangon. Ang amoy ng sariwang pintura, ang halimuyak ng bagong tabas na kahoy at ang init ng araw sa Calle Crisologo ay tila nakikipagtulungan sa akin upang burahin ang bawat bakas ng abo mula sa aking nakaraan. Nakatayo ako sa gitna ng malaking bulwagan ng Casa de la Esperanza, ang pinakamalaking mansyong aking nire-restore sa buong Ilocos Sur. Ang bawat lamat sa pader
ay muli kong pinakinis at ang bawat ukit sa mga bintanang kapis ay muli kong binigyan ng ningning. Habang pinagmamasdan ko ang aking mga kamay, hindi ko mapigilang mapangiti. May mga peklat pa rin, oo. Ngunit ang mga ito ay hindi na mga tanda ng kahinaan, kundi mga medalya ng aking paninindigan bilang isang ina at isang dalubhasa. Mama Marisol, handa na po ang lahat sa labas. Ang wika ng aking assistant. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang at kagalakan. Ngayong araw, bibigyan ako ng pagkilala ng Vegan Heritage Society bilang Master Restorer of the Year. Ito ang tagumpay na hindi ko kailanman inakala na makakamit ko matapos ang lahat ng paninira ni Donna Imelda. Ang tunog ng mga kamay na nagtatama sa isa't isa sa isang maindayog na palakpakan ay umalingaw-ngaw sa buong plaza nang tanggapin ko ang parangal. Ngunit sa gitna ng maraming tao, ang aking mga mata ay humanap ng isang pamilyar na anino sa malayo. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng acacia, nakita ko si Sandro. Nakasuot siya ng simpleng polo, malayo sa marangyang barong na nakasanayan ko sa kanya. Hindi siya lumapit. Hindi siya gumawa ng anumang ingay. Naroon lang siya, nakatitig sa akin ng may malalim na paghanga at isang uri ng kapayapaan na tila nagsasabing sapat na sa kanya ang makita akong nagniningning mula sa malayo. Nalaman ko mula sa aking mga kaibigan na tinalikuran na ni Sandro ang lahat ng posisyon sa kumpanya ng kanyang pamilya. Nagsimula siya mula sa ibaba, nagtatrabaho sa isang maliit na logistics firm sa vegan upang suportahan ang sarili at dahan-dahang bayaran ang lahat ng pinsalang idinulot ng kanyang ina sa aking workshop. Hindi siya nagmakaawa na bumalik ako sa kanya. Sa halip, araw-araw siyang nagpapadala ng mga prutas para kay amihan at mga kagamitan para sa aking bagong workshop na iniiwan lamang niya sa labas ng aming gate bago pa man sumikat ang araw. Isang gabi, habang nagpapahinga kami ni amihan sa beranda ng aming bagong bahay, dahan-dahang humilig ang aking anak sa aking balikat. Ang hangin ay malamig at ang tanging naririnig sa paligid ay ang mahinang pagaspas ng mga dahon sa aming bakuran. Ang amoy ng nilulutong empanada mula sa kapitbahay ay humahalo sa amoy ng gabi. "Mama!" Ang mahinang tawag ni amihan, ang kanyang boses ay tila isang mahiyaing bulong. Nakita ko po si Tito Sandro kanina sa labas ng school. Binigyan niya po ako ng paborito kong libro tungkol sa mga bituin. Napatigil ako sa paghimas sa kanyang buhok. Nararamdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Isang pamilyar na kaba na hindi ko pa rin ganap na maalis. "Ano ang sabi mo sa kanya, anak?" Tumingala sa akin si amihan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sabi ko po, "Thank you. Pero mama, may itatanong po sana ako." Huminga ako ng malalim. Hinahanda ang aking sarili sa anumang posibleng itanong ng bata. "Ano iyon, amihan?" Nag-atubili siya ng sandali. Ang kanyang maliliit na daliri ay naglalaro sa dulo ng aking damit. "Maari ko na po ba siyang tawaging papa?" Sabi po kasi ng mga classmate ko, siya daw po ang nagligtas sa akin noong nasa ospital ako dahil sa dugo niya. At palagi ko po siyang nakikitang nakatayo sa labas ng bahay natin tuwing gabi. Tila ba binabantayan tayo habang tulog na po ang lahat. Ang katahimikan na sumunod sa kanyang tanong ay tila isang malalim na balon ng emosyon. Naramdaman ko ang pangangalit ng aking lalamunan at ang unti-unting panlalabo ng aking paningin dahil sa namumuong luha. Ang bawat lamat sa aking puso na pilit kong pinagdidikit sa loob ng maraming buwan ay tila muling nanginginig. Ang kapatawaran ay hindi isang madaling landas. Ngunit sa harap ng inosenteng hiling ng aking anak, tila ba ang pader na itinayo ko ay nagsisimula na ring magkaroon ng sarili nitong mga bitak. Lumingon ako sa kalsada, sa madilim na bahagi kung saan alam kong naroon si Sandro. Tahimik na nagbabantay sa amin mula sa dilim. Ganito na lang ba talaga ang magiging papel natin sa buhay ng isa't isa?
Kung ang bawat sugat ay naghilom na at ang katarungan ay nakamit na, sapat ba ang pag-ibig na nagmula sa pagsisisi para muling buuin ang isang pamilyang winasak ng nakaraan? At paano ko sasagutin ang tanong ng aking anak kung ako mismo ay hindi pa handang marinig ang salitang papa na tinutukoy sa lalaking sumira sa aking mundo? Ang paglubog ng araw sa dalampasigan ng vegan ay tila isang dambuhalang pintura na dahan-dahang binubura ang lahat ng pait ng kahapon. Ang langit ay naglalaway ng kulay kahel, lila at ginto, na tila ba ang kalawakan mismo ay nagdiriwang sa pagtatapos ng isang mahabang unos. Ang mahinang paghampas ng mga alon sa pampang ay lumilikha ng isang payapang himig, isang tunog na nagpapapaalala sa akin na ang buhay, gaya ng dagat, ay palaging may pagkakataong bumalik sa kanyang dalisay na anyo. Nakatayo ako sa puting buhangin, hinahayaan ang bawat daloy ng tubig na humalik sa aking mga paa. Ang amoy ng alat sa hangin ay humahalo sa amoy ng kalayaan na matagal ko nang hinanap. Sa loob ng 10 taon, ang takot ang naging anino ko. Ngunit ngayon, sa ilalim ng nag-aapoy na hapon, wala na akong nararamdaman, kundi ang init ng tagumpay na ako mismo ang nagukit. Hindi ko na kailangan ng ibang tao para pakinisin ang aking pagkatao. Ako na ang master ng sarili kong buhay. Mula sa malayo, nakita ko si Zandro na naglalakad papalapit. Wala na sa kanya ang mamahaling sasakyan, wala na ang mga bodyguard na dati ay nakapaligid sa kanya, at wala na ang bakas ng kayabangang naging lason sa aming dalawa. Nakasuot lamang siya ng kupas na tsinelas at simpleng puting damit. Ang kanyang buhok ay ginugulo ng hanging amihan. Mukha siyang pagod, ngunit sa kanyang mga mata ay naroon ang isang uri ng kislap na hindi kayang bilhin ng salapi. Ang kislap ng isang taong natagpuan na ang kanyang sariling kaluluwa sa gitna ng pagdarahop. Marisol, ang mahina niyang tawag. Ang boses niya ay tila nakikipag-unahan sa tunog ng mga alon. Tumigil siya sa distansyang alam niyang hindi ako mabibigla. Narinig ko ang balita. Ang Casa de la Esperanza ay muling binuksan. Congratulations! You deserve everything you have now. Humarap ako sa kanya. Ang aking mukha ay maliwanag at payapa. Salamat, Zandro. Maraming taon ang iginugol ko para maibalik ang ningning ng bahay na yon. At sa proseso, tila ba na-restore ko rin ang sarili ko. Yumuko siya. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang pantalon. I'm leaving vegan next week. Nakakuha ako ng trabaho sa isang barko sa malayo. Gusto ko sanang magsimula muli, kung saan walang makakaalam ng pangalang Galvez. Gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya kong bumuo ng buhay ng walang nakasandal sa kapangyarihan ng pamilya ko. Naramdaman ko ang isang bahagyang kirot sa aking dibdib. Ngunit hindi na ito ang kirot ng pag-ibig na nagmamakaawa. Ito ay ang kirot ng pakikiramay sa isang taong naglalakbay din sa landas ng paghilom. It's a good start, Zandro. Ang dagat ay may paraan para hugasan ang lahat ng dumi ng nakaraan. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang paningin ay nakapako sa malayo, kung saan ang araw ay tuluyan ng humahalik sa guhit ng dagat. Tinanong ako ni Amihan kahapon kung maaari ba akong manatili. Sinabi ko sa kanya na kailangan ko munang maging isang taong karapat-dapat na manatili sa tabi niya. But before I go, I want to ask you one thing. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata at doon ko nakita ang katapatang matagal ko nang hinangad. Can I be the father she deserves? Kahit sa malayo lang muna, kahit sa mga sulat at tawag lang muna? Hindi ko hinihingi ang tayo, Marisol. Ang tanging hinihingi ko ay ang pagkakataong bumawi sa bata. Ang katahimikan sa pagitan naming dalawa ay tila isang mahabang tulay na dahan-dahang binubuo. Hindi ko siya sinagot agad. Sa halip, lumingon ako sa kabilang bahagi ng dalampasigan kung saan masayang tumatakbo si Amihan. Hinahabol ang mga maliliit na alimango sa buhangin. Ang kanyang tawa
ay tila isang musika na bumubuhay sa bawat patay na bahagi ng aking puso. Ang bata ang magpapasya, Zandro, ang mahinahon kong tugon. Pero simula sa araw na ito, hindi ko na ipagkakait sa kanya ang katotohanan. Alam na niya kung sino ka. At kung gusto mong bumawi, patunayan mo sa kanya na ang dugong ibinigay mo ay hindi lamang lunas sa katawan, kundi lunas din sa kanyang pangungulila. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Zandro. Isang nangiti ng pag-asa na hindi na nanghihingi ng labis. Dahan-dahan siyang tumalikod upang hayaan akong muling mapag-isa sa aking tagumpay. Nang dahan-dahang lamunin ng dilim ang huling sinag ng araw, naramdaman ko ang maliliit na kamay ni Amihan na yumakap sa aking binti. Binuhat ko siya at hinalikan sa noo. Ang aming buhay ay hindi na isang antigong wasak at inaamag. Kami ay isa ng bagong likha. Matibay, nagniningning, at handang harapin ang anumang bagyo. Hindi ko kailangan ng isang kasal para maging buo ang aking pagkatao. Ang tagumpay ko bilang isang ina at bilang isang tao ay sapat na para sabihing ang Marisol na dating itinapon sa ulan ay wala na. Ang narito ngayon ay ang Marisol na kasing tatag ng mga bahay na bato sa Vigan, tumatanda man, ngunit lalong pinatitibay ng panahon. Habang naglalakad kami pauwi, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin. Wala na ang puot, wala na ang pait. Ang tanging natitira ay ang bulong ng dagat na nagsasabing ang bawat pagtatapos ay simula lamang ng isang mas magandang bukas. Ang kapayapaan ay may sariling halimuyak. Hindi ito ang matapang na amoy ng mamahaling pabango na dati ay sumasakal sa aking pagkatao, kundi ang banayad na bango ng mga namumukadkad na sampagita sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa loob ng Casa de Marisol, ang ancestral house na ako mismo ang bumili at nag-restore gamit ang sarili kong pawis at talino, ang bawat sulok ay nagniningning na ngayon sa ilalim ng mga mainit at madilaw na ilaw. Ang mga sahig na nara ay makinis at tila nagsasalaysay ng mga kwento ng katatagan, habang ang mga bintanang kapis ay maingat na humahuli sa bawat sinag ng bituin. 5 taon na ang lumipas simula nang gumuho ang imperyo ng mga Galvez. Nabalitaan ko na lamang na si Donna Imelda ay namumuhay na ngayon sa isang maliit na bahay sa labas ng probinsya, malayo sa karangyaan at kapangyarihan. Ang kanyang tanging kasama ay ang mga anino ng kanyang sariling mga pagkakamali at ang katahimikan ng isang mundong tinalikuran na siya. Ang katarungan ay hindi dumating sa paraan ng dahas, kundi sa paraan ng hiya. Ang unti-unting pagkilala ng lipunan sa kanyang tunay na anyo. Sa kabilang dako, ang aking buhay ay naging isang masayang paglalakbay ng muling pagtuklas. Bilang isang kilalang master restorer, ang aking mga kamay na dati ay puno ng kalyo mula sa paghihirap ay kinikilala na ngayon sa buong bansa. Ngunit higit sa lahat ng parangal, ang aking pinakamalaking tagumpay ay ang makitang tumatanda si Amihan na may ngiti sa mga labi at dangal sa kanyang puso. Isang gabi, habang abala ako sa pag-aayos ng ilang dokumento sa aking opisina, narinig ko ang banayad na pag-ikot ng hawakan ng pinto. Pumasok si Amihan. Suot ang kanyang puting bestido, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. "Mama, nandito na po siya," ang mahiyaing wika ng aking anak. Dahan-dahan akong tumayo at lumabas sa malawak na beranda. Doon, sa ilalim ng malaking puno ng acacia, nakatayo si Zandro. Malaki na ang ipinagbago niya. Ang kanyang balat ay nasunog ng araw mula sa 5 taon na pagtatrabaho sa barko. At ang kanyang mga kamay ay may sarili na ring mga marka ng hirap. Wala na ang lalaking puno ng yabang. Ang narito ngayon ay isang lalaking natutong lumuhod sa tadhana upang mahanap ang kanyang daan pabalik sa amin. "Nakahanda na po ang hapunan, Tito,"
Papa, ang wika ni Amihan, sabay yakap sa biwang ni Zandro. Nakita ko ang panlalambot ng mukha ni Zandro sa tawag na yon. Isang luhang pasasalamat ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang pisngi bago niya hinalikan ang noo ng aming anak. Tumingin siya sa akin, isang tingin na puno ng respeto, paghanga at isang pag-ibig na hindi na nangangailangan ng mga mabulaklak na salita. Hindi ko inakalang darating ang araw na muli akong makakatapak sa isang tahanang kasing liwanag nito, Marisol. Ang mahina niyang sambit. Ang kanyang boses ay may halong panginginig. Lumapit ako sa kanila, ngunit nanatili akong matatag sa aking kinalalagyan. Hindi ko na kailangan ng isang lalaki para maging buo ang aking buhay, ngunit tinatanggap ko ang kanyang presensya bilang isang kapareha sa pagpapalaki kay Amihan. Ang paghilom ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagbuo ng isang bagong bagay mula sa mga pirasong minsan nang nawasak. Ang bawat lamat ay bahagi na ng ating kwento. Zandro, ang tugon ko, habang pinagmamasdan namin ang payapang gabi sa vegan. Ang mahalaga ay marunong na tayong magpahalaga sa bawat piraso. Hinayaan naming lamunin kami ng katahimikan ng gabi. Isang katahimikang hindi na nakakatakot, kundi puno ng katiyakan. Ang Marisol na umiyak sa gitna ng ulan ay matagal nang naglaho. Ang narito ngayon ay ang Marisol na kasing ningning ng araw na sumisikat pagkatapos ng pinakamahabang bagyo. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagsinta. Ito ay tungkol sa pagpapatawad sa sarili at ang lakas na bumangon muli mula sa abo. At sa huling pagkakataon, habang magkakasama kaming nakatingin sa mga bituin, alam ko na sa wakas, ang aming mga puso ay ganap na ring na-restore. Ang bawat lamat ng nakaraan ay naging bahagi na lamang ng isang magandang alaala na nagpatatag sa aming pagkatao. Dahil sa dulo ng bawat unos, ang pag-ibig at katotohanan ang palaging mananatili. Maraming salamat sa inyong pananatili at buong pusong pakikinig sa paglalakbay ni Marisol mula sa unang kabanata hanggang sa huling sandaling ito. Habang hinahabi ko ang bawat bahagi ng kwentong ito, lalo na ang mga sandaling kailangang lumuhudan ni Marisol sa harap ng taong nanakit sa kanya para lamang sa kaligtasan ng kanyang anak, nadama ko rin ang bigat at hapdi ng bawat salita. May mga pagkakataong kailangan kong huminto dahil sa tindi ng emosyong dumadaloy, tila ba kasama ko kayong lumuluha at naghahanap ng katarungan sa gitna ng kadiliman. Ang kwento ni Marisol ay hindi lamang bunga ng aking imahinasyon. Ito ay hango sa mga tunay na boses ng mga kababaihang nakilala ko na dumaan sa matitinding pagsubok ng tadhana, mga inang naging kasing tatag ng mga bahay na bato sa vegan na kahit ilang lindol at bagyo ang dumaan ay nananatiling nakatayo ng may dangal. Tulad ng isang munting butil na kailangang dumaan sa dilim sa ilalim ng lupa bago muling sumibol at mamukadkad, ang ating mga sugat ay may mahiwagang paraan upang gawin tayong mas matatag at mas maliwanag sa hinaharap. Nais ko sanang magsilbing munting liwanag ang kwentong ito sa inyong mga puso, lalo na sa mga sandaling pakiramdam ninyo ay tinalikuran na kayo ng mundo. Ngunit sa pagtatapos ng ating paglalakbay, may isang tanong na nais kong iwan sa inyong mga isipan. Ikaw ba? Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Marisol, kaya mo rin bang buksan ang pintuan ng iyong puso para sa kapatawaran pagkatapos ng lahat ng pait na iyong dinanas? O mas pipiliin mo bang manatiling malaya, ngunit malayo sa nakaraan? Sana ay nag-iwan ang kwentong ito ng isang matamis na alaala at pag-asa sa inyong mga buhay. Kung naantig ang inyong mga puso sa ating katha, huwag ninyo sanang kalimutang ibahagi ang inyong mga saloobin sa baba. Napakalaking bagay para sa akin ang marinig ang inyong mga kwento at opinyon. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe
para sa mas marami pang mga kwentong magbibigay buhay sa ating mga damdamin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na pahina ng ating buhay. Maraming salamat at pagpalain sana kayo ng poong may kapal